Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum EPP HE5 Quarter 3 Week 2 Mga payak na sira ng kasuotan. Hanapin sa puzzle ang mga kagamitan sa pananahi. Maaaring nakasulat ang mga ito pababa, pataas, pabaliktad, maayos o pahilis o diagonal. Narito ang mga nakapaloob sa puzzle: dedal, aspile, pincushion, karayom, gunting, sinulid, emery bag. Ang damit o kasuotan ay isa sa ating pangunahing pangangailangan, kung kaya't ang pag-iingat sa mga ito ay mahalaga. Pero hindi natin maiiwasan kung minsan ang pagkasira ng mga ito. Naranasan nyo na bang magkaroon ng sira ang iyong mga damit? Anong uri ng sira ang iyong nakita sa inyong mga damit o kasuotan? Paano nyo inayos ang mga sirang ito? Itugma ang mga salita sa kaliwa sa kasing kahulugan nito sa kanan. Gamitin ang mga tuldok sa gitna sa pagtutugma ng mga salita. Angkop, pagkukumpuni, paglililip, pagsusulsi, pagtatagpi, payak. Sa hanay naman, pag-aayos, pagtatahi, pagtatapal, pagtutupi, simple, tugma. Narito ang mga tamang kasagutan. Angkop, tugma. Pagkukumpuni, pag-aayos. Paglililip, pagtutupi. Pagsusulsi, pagtatahi. Pagtatagpi, pagtatapal. At payak ay simple. Kaugnay na paksa bilang isa, mga payak na sira ng kasuotan. Ano ang makikita sa bawat larawan? Naranasan nyo na ba ang ganitong sira sa inyong mga kasuotan? Bakit kaya nangyayari ito sa ating mga kasuotan? Gallery walk. Magsama-sama sa 5 pangkat, maghanda ng 5 istasyon sa loob ng silid-aralan. Sa bawat istasyon, ilagay ang mga sumusunod. Sa unang istasyon, damit na may tuwid na punit. Ikalawa, damit na may pahilis na punit. Ikatlo, damit na may 3 sulok na punit. Ikaapat, damit na tastas ang laylayan. Ikalima, damit na may butas. Sagutan ang iyong worksheet sa bawat istasyong inyong pupuntahan. Sa ikalawang kolum, itala ang nakitang sira sa damit. Pangatlo, ilarawan o iguhit ang itsura ng sira. Ikaapat, paraan ng pagkukumpuni. Kaugnay na paksa bilang isa, kahalagahan ng pananahi. Ibahagi mo. Pumili ng 1 o 2 sa inyo sa bawat istasyon na magbabahagi ng inyong tala. Ibahagi ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga istasyon. Ano ang sira ng damit na ipinapakita? Ano ang maaaring sanhi na dahilan ng sira? Paano ito maaaring kumpuniin o ayusin para magamit muli? Kaugnay na paksa bilang 2. Angkop na pagkukumpuni ng mga simpleng sira ng kasuotan gamit ang basic hand stitch ng may pag-iingat. Kayo ba ay nagiging maingat sa inyong mga kasuotan? Kung may napansin o napuna kayong sira sa inyong kasuotan, ano ang iyong ginagawa? Bakit? Sa inyong opinyon, ano-ano ang mga kahalagahan ng pananahi? Panimulang hakbang sa pananahi. Ihanda ang karayom at sinulid.
Putulin ang sinulid sa habang 18 hanggang 25 pulgada. Ang tamang haba nito ay hanggang siko. Gupitin ng pahilis ang sinulid. Hawakan ng kaliwang kamay ang karayom at ng kanang kamay ang sinulid. Ipasok sa butas ng karayom ang dulo ng sinulid. Hayaang mahaba ang isang dulo ng sinulid kung isang hibla lamang ang gagamitin. Pagpantayin ang dalawang dulo kung dalawang hibla naman ang gagamitin. Paikutin ang dulo ng sinulid sa karayom. Hugutin pababa sa karayom hanggang makabuo ng buhol sa dulo ng sinulid. Panunulsi sa tuwid na punit. Ihanda ang karayom at sinulid. Gumamit ng dobleng sinulid na kasing kulay ng damit na susulsihan. Sukatin ang mga sinulid mula sa siko hanggang sa dulo ng daliri. Lagyan ng buhol ang dulo ng sinulid. Itusok ang karayom sa kabaliktarang panig ng damit ng may kalahating sentimetro ang layo mula sa kanan ng punit. Hatakin ang karayom at gumawa ng maliit na patutos na tahi, running stitch. Ang tutos ay isang uri ng tahi na may pantay-pantay na pagitan sa isang tuwid na hanay. Iwasang hatakin ng mahigpit ang sinulid upang wag kumulubot ang tinatahi. Pagsalit-salitin. Ang haba ng bawat hanay ng tutos. Gawing mahaba ang unang hanay at maikli naman ang sumunod hanggang sa madaan ng lahat ang kabuang haba ng punit. Tiyaking salisihan ang mga hanay ng tutos pagdaan sa punit. Ang isang hanay ay kailangang dumaan sa ibabaw ng punit, ang kasunod na hanay naman ay sa ilalim. Palagpasin ng kaunti ang pagtahi ng patutos mula sa dulo ng punit. Ibuhol sa kabaliktaran ng damit ang sinulid. Panunulsi ng pahilis na punit. Sundin ang unang hakbang sa ginawa sa panunulsi sa tuwid na punit. Sulsihan ang damit ng pahalang at kahabaan ng sira ng damit. Gawing salitan ang panunulsi. Ibuhol sa kabaliktaran ng damit ang sinulid. Ang tatlong sulok ng punit ay binubuo ng dalawang tuwid na punit na kahugis ng titik L. Sulsihan muna bago buo ang tuwid na punit tulad ng ginawa sa pagsulsi sa isahang tuwid na punit. Isunod na sulsihan ang kabuuan ng pangalawang tuwid na punit. Tiyaking salita ng mga tahi nito upang maging matibay ang gitnang bahagi ng punit. Ibuhol ang sinulid sa kabaliktarang panig ng damit. Pagtatagpi ng butas sa damit. Ang damit kung may butas ay tinatapalan ng retasong kasing kulay at kauri ng kasuotang na butas. Kung ang butas ay maliit, ito ay sulsihan. Kung malaki ang butas, ito ay tinatagpian upang matakpan. Ihanda ang butas na damit. Sa kabaliktaran ng damit, markahan ng lapis ang palibot ng butas. Ang bilog na butas ay gawing parisukat. Parihaba naman ang sa butas na pahaba. Mula sa unang marka, sumukat ng 1/2 cm palayo sa marka at markahan muli ang kasuotang palibot. Gupitin ang palibot ng butas na sinusundan ang unang marka. Bahagyang gupitin ang 4 na sulok upang maibuka ang gilid ng butas. Itupi ang mga gilid upang lumapat sa kabaliktaran. Hilbanaan ang lupi at plantsahin. Ihanda ang panagping retaso. Kailangang magdagdag ng 2.5 cm sa sukat ng tatagpian. Itupi ang palibot ng panagpi ng 1/2 cm papunta sa karayagan. Hilbanaan ang itinuping gilid at plantsahin. Simulan na ang pagtatagpi. Paglapatin ng butas at panagpi, ilagay ang panagpi sa kabaliktaran ng damit ng lapat sa butas.
Tiyaking lapat ang pagkakatapal ng panagpi sa butas. Lagyan ng aspile at hilbanaan ang palibot ng butas. Lilipan ang palibot ng tagpi. Tiyaking maayos na nakakapit ang panagpi sa gilid ng damit na tinatagpian. Gawing pino ang lilip at sa karayagan. Isagawa ang hakbang sa panagpi subalit sa kabaliktaran ang lilip. Alisin ang mga hilbana at plantsahin ang ginawa. Para sa 3 hanggang 4 na araw. Basic hand stitch. Gawin ng isang return demonstration tungkol sa pagkukumpuni ng simpleng sira ng kasuotan gamit ang basic hand stitch. Ipakita ito ng maingat at maayos. Bumuo ng pangkat na may 4 o 5 miyembro. Ihanda ang mga kagamitan para sa pagsasagawa ng angkop na pagkukumpuni ng mga simpleng sira ng kasuotan gamit ang basic hand stitch ng may pag-iingat. Isagawa ang mga hakbang para sa pagsasagawa ng angkop na pagkukumpuni ng mga simpleng sira ng kasuotan gamit ang basic hand stitch ng may pag-iingat. Paano isinasagawa ang angkop na pagkukumpuni ng simpleng sira ng kasuotan gamit ang basic hand stitch? Paano isinasagawa ang mga ito ng may pag-iingat? Narito ang scorecard para sa pagwawasto ng output. Ano-ano ang mga payak na sira ng kasuotan na ating nararanasan? Ano-ano ang mga angkop na paraan ng pagkukumpuni sa mga ito? Anong pag-iingat ang dapat tandaan sa pagkukumpuni gamit ang basic hand stitch? Ang balak ko, sagutin ang gawain bilang bahagi ng iyong natutunan sa linggong aralin. Isulat ang iyong sagot sa journal o sa sagutang papel. Pangalan, ang natutunan ko sa linggong ito ay patlang. Ang mga balak kong gawin sa mga sira kong kasuotan ay patlang. Lagda ng magulang. Para sa inyong pagsusulit, ilarawan sa pamamagitan ng pagguhit ang wastong sulsi sa mga iba't ibang uri ng punit. Gumamit ng magkaibang kulay ng ballpen para sa pahilis at tatsulok para makita ng mas malinaw ang mga guhit. Tuwid na punit, pahilis na punit, tatsulok na punit.